Galing ako sa restaurant at ganito na yung mga pinapatugtog nila music. And suddenly, na-identify ko na to as AI music. Halata naman. I think it's an alternative way of playing music sa mga establishments nang hindi na kailangan magbayad ng royalties sa PhilSCAP. Kung makikita ninyo ang AI music, it's all over the internet na. Makikita nyo sa Spotify, sa YouTube. Sa mga hindi pa nakakagamit ng AI music, ito yung music na gumagamit ng isang generative software na ang gagawin mo, isasabihin mo lang kung ano yung type of music na ipi-play mo, i-generate na nila yun in real time. As in, kaya nilang gawin lahat ng genres na maisip mo. So yung mga gantong music, it undergoes thousands and millions of hours of training na nanggaling sa mga artists talaga na human. And alam natin na walang permission ito sa mga artists. They just use their music. Dalawa sa major softwares na gumagawa ng AI music is yung Suno and yung UDO. According sa kanila, gumagamit daw sila ng fair use according sa US law. Pero inadmit din nila na lahat ng music files na galing sa mga artists na accessible sa internet ay ginamit din nila. Technically, nag-file sila ng lawsuit sa dalawang companies na to na ongoing pa rin hanggang ngayon. Pero kahit sabihin natin na manalo legally ang AI music, ang pinaka-ethical na paraan pa rin is syempre yung pagpapaalam sa mga artists na gamitin yung kanilang music. Syempre, it's like stealing their work in replacement of a monetary asset for them. Pero dahil nga merong millions and millions of music artists and musicians sa buong mundo, mahirap nang i-track kung ano yung particular na music na ginamit netong AI na to. Kasi nga, na-train na ito sa lahat ng mga musicians combined. Alam natin na maraming proseso ang kailangan pagdaanan para maging isang magaling na artist at musician. Ito yung pag-aaral ng mga music theory, yung mastery natin sa instrument, yung ability to collaborate with other musicians para mag-create ng music, and alam natin na meron tong negative impact, especially sa mga taong nag-create ng music, sa mga live musicians as well. So, ang pinakamagandang gawin natin ngayon is really support the music industry and yung mga hard-working artists and musicians na nag-create ng magandang kanta para sa atin. Kayo, ano sa tingin niyo? Okay lang ba na magkaroon ng AI music sa industry natin? Ilagay niyo sa comments.